Okay, magandang araw sa inyong lahat. I-update ko lang kayo sa mga na-transplant na nating tanim. Kung naaalala nyo sa nakaraang video, ipinakita natin doon na tayo ay nagpunla ng buto ng okra, ng pipino, ng sitaw, at saka ng kale. Ngayon ay nakatransplant na po sila. Ayun, ito po yung aking mga tanim na pipino. Papakita po natin. Ayan, ang ginamit ko po dito ng lupa ay yung kagaya ng madalas kong ituro sa inyo, yung 3111. Naghalo ako ng 3 parte ng lupa, isang parte ng vermicast. Ang vermicast, ito yung magiging fertilizer natin habang lumalaki sila, at isang parte ng risal para maiwasan yung pagkakaroon ng mga fungus sa lupa, at isang parte ng risal. Ayan, makikita nyo meron pa mga risal dyan. So dito na po sila lalaki, at ang pipino naman po ay vining. So dalawang option, pwedeng maglagay ako ng tali sa tapat nito at doon sila gagapang, o kaya naman ay maglalagay ako ng stick. Ayan, ito po sila. Meron ba ako doon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay na po yan. Ang isang puno naman nito ay kapag maganda yung response niya sa lupa, at kapag sagana yung fertilizer, ang isang puno po nito ay maaaring umabot ng 15 bunga sa first batch niya. So pagkatapos po nito, magkakaroon pa ng mga panibagong bulaklak, at magkakaroon ng bunga. So pwedeng umabot ito ng mga 3 hanggang 4 na buwan na meron tayong libreng supply ng pipino. Ang pipino po ay isa sa mga hindi pwedeng wala sa aking garden, kasi unang-una, masarap siya, at saka syempre ginagawa lang siyang salad. Ayun, dito naman po sa bandang itaas, ito po yung aking tanim na okra. Ayan, meron na po siyang 3 hanggang 4 na dahon. Ayan, dito na rin po sila lalaki. Ang okra naman ay hindi gaanong maselan. Basta bigyan lang natin siya ng pataba. Kadalasan ang ginagamit ko dito kapag ganito pa lang, kasi kaka-transplant niya pa lang So, yung vermicast na nilagay natin, ito muna i-consume niya. Kasi hindi pa siya pwedeng bigyan ng ibang fertilizer kagaya ng fermented plant juice. So, yung FPJ. So, mag-aantay muna tayo ng siguro mga 2 weeks pa bago tayo magbigay ng FPJ o kaya ng grass clipping tea fertilizer. Ayan, ito naman po yung aking tanim na sitaw, yung bush. Ito po yung sitaw na hindi kailangan ng trellis. Ayan, napakaganda ng tindig niya. Hanggang ito po yun, hanggang yun. Ito po yun, mga bush sitaw siya. At meron pa doon kasi medyo napadami yung punla kong bush sitaw. Ayan, meron pa po dito. Dito na po sila lalaki, at ang sitaw ay maaaring umabot, ang isang puno maaaring umabot ng hanggang 30 piraso ng bunga. So ito po ay maaaring magbunga hanggang 3 beses. So sa isang puno ay talagang sulit na sulit ka kapag maganda yung pag-aalaga natin. Ayan po. Ayun, ito pa yung mga natira kong pinunlang okra, at saka yung pecha, hindi ko pa natatransplant. Ito hindi ko na ipakita sa inyo nung nakaraan. Ito yung aking ipinunlang kangkong. Yung iba dito na transplant ko na, ayan. Ito na po yun. Dito na sila lalaki. Ang bala ko kasi, dati kasi ang nakatanim dito ay alugbati. Tapos pinalitan ko ng Chinese kale. Ngayon naman, para maiba naman, dito ako magtatanim ng kangkong. Ayan, ang bala ko, itong buong area na to, ayan. Ayan, itong buong area na to, gusto ko dito ako magtanim ng kangkong. Ito naman yung mga Chinese kale o kailaan. Ayan, ang iba po dito, itinatanim ko sa mga self-watering pet bottle, yung mga nakahang. Pero meron kasi akong mga taniman din na mga bote ng soft drinks na nakahiga. So, yung ibang leafy greens dito ko itinatanim, ayan po yung Chinese kale natin.
Sa ngayon, yan muna yung ating mga tanim, yung ating mga na-transplant. Siyempre, dadagdagan pa natin yan kasi ang dami pa nating bakante. Ayun yung makikita nyo na yun, bakante pa yon. Itong hilera na to, wala pa siyang tanim. Pinag-iisipan ko pa kung ano itatanim ko dyan. Siguro mustasa o kaya ay pak choy. Ito naman yung malaking container ng mga mineral water. Kadalasan ang itinatanim ko dyan ay alugbati. So, magpapatubo muna ako ng buto ng alugbati at diyan ko siya ilalagay. Sa ngayon yan muna at in-update ko lang kayo kung ano yung mga nagawa na natin. Kagaya ng sinabi ko, pagkatapos ng El Nino, matagal akong hindi nakapagtanim. Ito na ulit yung simula ng ating pagtatanim para tuloy-tuloy ulit tayo sa pagkakaroon ng gulayan sa bahay. Maraming salamat po sa inyong panonood.